Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Well, hindi na nga may iwasan ang pagtutuos ng mga matitinong politiko laban sa mga pulpolitikong maraming ginawang kahindik-hindik at mga kabalbalan sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Todo suporta naman ang Congressman Marcoleta kay self-proclaimed son of God at peking pastor na si Apollo Kibuloy. Hindi rin naman may kakaila na umepal na naman tong Department of Justice Secretary na si Boying Rimulya, kasama pa itong si Virus ng Senado na ito na si Hontivirus. Hindi na nga mapipigilan pa ang pagtutugis at pagkukutya nitong Hontivirus na ito kay Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy hindi naman nagpapakita at todo pa rin ang tago sa kamera. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, "The truth will prevail kung ang taong bayan ay mag-alsa boses na sa pangyayari ngayon ng ating gobyerno." At sabi din naman ng isang netizen, anong gusto nila sa Babalu? Teddy bear lang ang may karapatang mag-rally? Huwag mong tanggalan ng ibang tao mag-rally dahil mayroon silang pinaglalaban. At sabi din naman ng isang netizen, ang aga naman ang pamumulitika sa atin. Sa 2028 pa ang presidential election. Bayan muna ang paglingkuran ninyo. Middle also, the solar system, which of course wasn't yet called the solar system kasi kailangan ng araw. Araw yung nasa gitna. So, nung sinabi niya na, unfortunately, tama si Copernicus, na nasa gitna ng lahat na ito ang araw. Naku, anong ginawa ng simbahan? Una, pinigilan siya. Inaresto siya at muntik na siyang mapa-execute. Na hinold siya for trial. Pero dahil respetado siya na tao na may kaalaman, isang dalubhasa, hinaus arrest na lang siya at sinabihan siya, kailangan i-recant niya. Kailangan umatras siya dun sa sinasabi niya. So napilitan siya sa harap ng mga opisyales ng simbahan na sabihin, because it was in Italian. So, okay, it does not revolve around the sun. Does not turn. Kumbaga, sa mga scientists who they shorten that. Yung professor ko yun ng translation niya, it does not turn. So, no, pero, nung paalis na siya ng trial niya, pauwi na siya sa bahay where he was going to be held for house arrest, sutil pa rin talaga. As he was leaving, nadinig daw siya, and yet it turns. Sabi niya gano'n. Anong ibig sabihin ng kwento na yun? Ibig sabihin, kahit ipaatras ninyo, kayong mga kritiko, kayong mga ayaw sa amin na magsasalita, kahit patahimikin nyo kami, hindi magbabago yung pagkakamali na yan. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin din ng ating karapatan magsalita at magpahayag. Ibig sabihin, pwede tayong maglabas ng idea, pwede tayong maglabas ng ating pagpupuna, pwede tayong mag-criticize at pwede lalo na mag-criticize ng ating gobyerno. Korte Suprema na mismo ang nagsasabi. Korte Suprema nagsasabi. Na alam nyo, kahit nagkakamali kayo, basta walang mali siya sa inyong pagsasalita, okay lang yun. Kasi kailangan talagang kinikriticize ang gobyerno. So, if people try to get mad at us for speaking out, na wala na silang masabi, sasabihin nila, bakit nagdadasal ba kayo? Prayer rally kayo. Number one, pakinyo, nagdadasal ba kayo? Kasapi ba kayo? Ang dapat nagrereklamo na hindi kami nagdadasal dyan ay yung mga organizers at yung mismo mga kasapi sa KOJC. Hindi naman po sila yung nagrereklamo doon. Pangalawa, yung mga nagsasabing, ginugulo ninyo ang isip ng taong bayan, dapat lang. That's where learning starts. Ewan ko kung nagturo kayo, pero nagturo ako. I taught preschool and I taught university. At itong sinasabi ko sa inyo, kailangan ginugulo yung isip, kailangan
we make those brains work. Okay? So, correct ko lang po yung impression, ha? Hindi po ako galit sa presidente. May nagsasabi dito, nagtatampo ba kayo kay presidente? Well, yung personal ko, actually hindi. Hindi. Because hindi ko pa kasi nakikwento kung ano nangyari. So, huwag kayong mag-aasal. There will come a time na may ikikwento ko ito. But the truth is, pareho kami ng pananaw ni Presidente Duterte, ni former President Duterte. We think that this president, he's a good man. But unfortunately, there is something wanting in his leadership. There are too many people that pinapayagan niya. May mga namimihasa dyan. May mga, di ba? May mga tao dyan may mga tao dyan na namimihasa sa katamaran o sa kawalang ginagawa o kaya masyadong mabagal. Thank you. So yung kulang ba? Kulang ang serbisyo ng gobyerno sa atin. Kulang yung kanilang binibigay. And of course, hindi ba tama lang na hanapin natin yung mga pangako? Hindi ba tama lang na i-call out natin, nasan yung pinangako nyo? Di ba merong kanta na dati nung hindi tayo madalas naka-copyright strike, pwede pa akong kumanta. Sa TikTok lang ako pwedeng magganon. Okay. So, sabi ni anak, after 2 years, balik na uli kayo sa pakikibaka para sa katotohanan. 2 years pa. I continued to criticize. I just would not talk about why I left or even talk about the president. Alam niyo kung bakit? I wanted to give him a chance. Kailangan meron tayo, di ba? Hindi naman tayo pwedeng maningil kung di natin binibigyan ng kahit ano. So, binigyan ko siya ng chance. Nahimik ako on him personally. Wala akong obligasyon dun sa mga cabinet secretaries. Although mga kaibigan ko karamihan sa kanila. So, gave him a chance. Gave him so many chances. Pero after that, di ba dapat naniningil na tayo? Para tayong nagpapautang So, sige. So, umpisa, bibigyan nyo ng pagkakataon, makabayad yan sa'yo. Pakitain nyo muna yung tao para makabayad. Ito, nasa na? Hindi man lang kumita. At ito yung masakit dyan. Hindi man lang nag-i-explain. Ayun, sabi ni Sir Manuel, Filipinos want to know the truth, tell the truth, tahimik siya, walang pakialam sa mga nangyayari. Ayun na nga. Okay. Okay. So, sabi ni Ma'am Carolina, pupunta na naman sa Germany before the campaign. Nagpunta din ba? Will it be for the same purpose? Hindi ko nga alam kung ano yung purpose dyan. And I don't really like to speculate. Yun, sabi ni, pero ito nga yung punto Ang pagpunta daw sa abroad ng madalas ay supposedly because he makes a pitch for investors to come into the country. Pero tama po kayo. Tama po kayo sa inyong puna na kayo na mismo yung nagsabi hindi pumapasok ang foreign investment dito dahil may problema sa saligang batas. Charan! So now we go to RBH 7. Excuse me. Medyo inuubo kasi ako. Gusto ko lang ibanggit si Sir Sunny. Sabi ni Sir Sunny, he may be good but he's not fit to lead because he does not walk his talk. I voted and supported him. In fact, certain friends cursed me. Ay, ako nga May mga ka-eskwela ako at kaklase ako na hindi ako kinikibo dahil sa pag-support ako. At huwag kayo, nung ako umupo bilang kalihim, yung iba sa kanila, sinusumpa na talaga ako. Kahit mga kamag-anak. But sige, sabi ko, I want to give him a chance. Okay, so, RBH 7, pasado na daw sa House. Ang ibig sabihin nun.
Well, of course, hindi naman sila masyadong halata na nagmamadali sila. Ano yung RPH 7? Resolution of both houses number 7 na yung economic provisions daw ang babaguhin sa ating saligang batas. Ngayon, may nagpuna sa akin at ang sabi, excuse me, bakit fake news daw ako dahil sinasabi ko daw ang inaatupag ng administrasyon ay ang pagtuloy-tuloy ng kanilang termino o term extensions. May nagsasabi pa nga na hindi normal naman yon na lahat ng mga umuupo ay gusto nila ng kanilang term extensions. Ay, excuse me, hindi totoo yon. President Duterte said, I have 6 years and hindi na siya hindi siya nagtangka na i-extend yung kanyang termino. Hindi. After 6 years, he bowed for the last time to the Filipino people and turned it over to BBM. Naalala niyo yung turnover? Hinintay ni Presidente Duterte. Si BBM is brought in by car. They shake hands. Sinamahan muna ni Presidente, hinatid muna sa loob, and then they come out, hinatid siya ni Presidente BBM, sumakay siya, and he went straight to the airport to go home to Davao. I think may stopover yata sa mall somewhere. So that's it. So, ano yung sinasabi ko daw na may tangka sila na ano daw yung pruweba ko? Well, it was former President Duterte who's talking about that. And have you heard of anybody trying to deny it? Have you heard President Marcos say, no, this is not the purpose for charter change? No. Did the Speaker of the House, who has been directly accused of trying to engineer becoming Prime Minister and so on, has he denied it with any kind of sincerity? I haven't seen that sincerity. Look, sabi ko, even Speaker Martin, pag kilala mo, he doesn't seem like the kind of person that the way people talk about him on social media, but his actions, they're certainly worth questioning, di ba? Why the need to disregard the Senate? Ano yung gusto nilang ipasok? Bakit tinuloy-tuloy? Bakit hinahawakan pa rin yung mga signature sheets na yun? Bakit sinasabi ng nag-flip-flop ang COMELEC? In fact, bakit si COMELEC Chairman Garcia tried to misrepresent the decision of the Supreme Court in Santiago versus COMELEC? Abogado yan si COMELEC Chairman. Siya yung nagsabing, hindi, inabandona na ng Supreme Court yung kaso ng Santiago versus COMELEC. Okay na daw yung RA 6735. Ha? Ay buti na lang, sinabihan siya ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio na, hindi, sino may sabing na overturn yan? Binasa nyo ba yung motion for reconsideration? Denied po yun. Tinitingnan ko. Sabi ni Yongsi, pwede ba nating sabihin kaya madalas lumabas ng bansa kasi palpak ang Maharlika Fund? Hindi pa natin alam kung palpak because it hasn't even really gotten off the ground. So, meron na bang Maharlika Fund ang tanong? Sabi ni Ma'am Jennifer, di na sila mapagkatiwalaan. Sorry sila sa ginawa nila sa mga Dutertes. Pambubudol nila sa mga taong sumuporta sa kanila during campaign. Tapos magtitiwala pa tayo. Good point, ma'am. Very good point. Okay. So, RBH 7. So, yun nga. Ang sinasabi natin dito is, sure, I'm sure they're talking about it. Parang ang House, syempre napilitan sila dahil sinabi ni Presidente Marcos dahil umaalba na ang Senado dahil tumutuloy-tuloy yung pirma, tumutuloy-tuloy yung People's Initiative. And even during the course of the discussions dito sa RBH 7, tuloy-tuloy pa rin ang reklamo after reklamo after reklamo ng bawat kongresista na hadlang daw ang Senado sa pagpabago ng saligang batas. So, nasan dyan yung term extensions at the fact that they are not telling us everything. Yun na nga, Kongreso nga, urong-sulong sila. Di ba nagsisinungaling sila? Urong-sulong sila nung una. Ay, wala kaming kinalaman dyan sa People's Initiative. And then after a while, umaamin na yung mga kongresista. Bakit hindi kami mag-People's Initiative? I mean, bakit hindi namin susuportahan ng People's Initiative? And so on. Sus, kaloka.
Tapos, sinasabi pa nila, bakit kasalanan pa daw ni BBM na may kasalanan daw si Pastor Kibuloy. Excuse me and a half. Okay? Bakit? Bakit namin hindi iisipin na involved somehow ang presidente? He's the head of the executive. Sino ba ang nagbuhay ng mga kaso? Hindi ba DOJ? Saan ba umiilalim ang DOJ? Hindi naman sila kongreso. Ha? Hindi naman sila under the judiciary. They're under the executive, under the president. So of course we're going to question the president. Of course, Mr. President, this is what your SOJ is doing. Are you not going to react? And if you're not reacting, we're going to assume that this is your policy, that you are allowing the DOJ to just get started on this refiling and all of that of these cases. Refiling and revival, ha? Okay. Now, may mga nagtatanong, ano yung power ni FPRD as administrator of KOJC? Alright. Ang pagkakaintindi ko ganito. May mga tao na dahil alam nila na magkakaroon ng problema or talagang pinutulak nila na magkaproblema si Pastor Kibuloy, mainit na yung mata nila dun sa mga property. I mean, of course, KOJC owns a lot of land, a lot of infrastructure. They own several property here in the Philippines and abroad. So, iniisip nila, paano kung sabihin nilang fruits of the crime or something like that? Alam niyo kung bakit? Kung fruits of the crime, kung they allege a crime, tapos ito bunga ng iyong krimen. Kung ito bunga ng iyong krimen, pwede yan kamkamin ng gobyerno. So the court will take it and it will be auctioned. So dahil alam ng KOJC na pinag-iinitan na sila, then inaano nila and they're making it very public. Kumbaga, ito salag. Di ba? Sasalagin nila. Sige, subukan ninyong kunin yung mga property na yan. You're not going to benefit from this injustice. If ever, you're going to have a fight on your hands. So, ito. Sige, FPRD kayo po ang administrator niyan. So, isa pa yan ha, dagdag na yan. So, ito na po ay dagdag doon sa sa malaking coincidence na nangyayari. Una, biglang hinahanap na daw siya ng FBI. In spite of the fact na sila yung nagmo-motion doon sa hukuman abroad na tumuloy-tuloy na yung kaso, hindi naman tinutuloy. O pangalawa, biglang na-revive yung mga kaso. Pangatlo, nagkaroon ng Senate hearing. Tapos ngayon, pinagnanasaan na yung mga property. Tapos meron pa yung pagtatanggal o pagsususpindi ng prangkisa ng SMNI, pag-detain sa kanilang mga hosts. Hindi na po ito coincidence. Ang dami na pong nangyayari. So, anong ibig sabihin yan? It's an oppression. It's oppression. Kaya, sinong maniniwala na hindi hihiyain at lalapastanganin ng mga karapatan ni Pastor Kibuloy pagka pumunta siya sa Senado? Sino yung magagaling na nagsasabing, defend niya sarili niya? Excuse me. The Senate is not a court. He's not there to defend himself. He's being summoned as a resource person. So, wag niyo sasabihin that he should go there to defend himself. I hope you're hearing this. He is not being summoned to defend himself. He's being summoned as a resource person. That is not a trial. That is not a court. So sabihin ninyo, natatawa naman ako dito sa mga nagsasabing, punta siya doon para para depensahan niya sarili niya. Excuse me? Any Tom, Dick, or Harry can accuse anybody else. I cannot be compelled to go to the house of my neighbor if that neighbor is accusing me of something. Why should I do that? Why should I care? If they want Pastor Kibuloy to go there as a resource person, bakit? Ano yung kailangan nilang marinig kay pastor mismo na hindi masasabi ng ibang mga saksi? Aba, napakalaki namang coincidence na sabay-sabay ang lahat ng ito. At ang hina-hina naman ng kanilang logic. So, paano tayo hindi makikiisa dyan? Hindi man ako kasapi ng KOJC, how can you resist not being in solidarity with them? Nakikita natin ino-oppress sila. Papabayaan ba natin yun? Because if they can do that to somebody who is as influential as Pastor Kibuloy, to an entire religion,
Can you imagine what they can do to individuals like us? Ako nga, wala naman akong kakampi. Pumasok ako sa Malacanang, wala akong kakampi. Kahit yung mga tao na gusto kong i-hire bilang chief of staff ko, mga kasamahan ko dun sa loob who can, in the office of the secretary. Alam niyo bang pahirapan pa yun? Ganyan sila magpalakad eh. All the appointments are political and politicized. Kaya paano tatakbo yung burokrasya? May mga kalihim kayo, pero hindi nyo bibigyan ng tamang tulong. Lahat ng mga posisyon dyan, kailangan political, kailangan meron kayong kaibigan, kamag-anak, whatever na ilalagay dyan. O kaya tao who is willing to be cooperative with you. Oh my gosh, why? Naku, hindi ba nila naiintindihan itong mga to? O hindi ba nila naiintindihan that we can actually see right through it? Na nakikita natin kung anong pakay nila? Huwag na kasi silang magsinungaling. Sabihin na lang nila, hindi retsahan, kasi kita naman natin eh. Tapos dadagdagan lang nila yung pagsisinungaling nila. Huwag naman po ganun. Or at the very least, sana man lang ina-explain nila, o sige, kayo hilig-hilig niyong sabihin kay Pastor Kibuloy, sige, punta kayo sa Senado, explainin yung panig ninyo. Kayo kaya mag-explain kayo ng panig ninyo. Ang dami ng galit sa inyo eh. Oo, sabi ni Celino File, hindi maiintindihan ng mga sarado ang utak. Well, depende kung sino yung nagsara ng utak nila. Baka naman sinara yan ng pera. Diba? And by the way kayong mga trolls ng gobyerno, tandaan ninyo, pera ng taong bayan ang ginagamit ninyo. Tumigil kayo dyan. Hindi ako nagbabayad ng buwis para magbigay sa mga taong ang pakay lang ay insultuhin ako. Tumigil kayo. Si Emil D.A. says, itong mga senador na hindi pa pirma in favor of Pastor Kibuloy, X na yan sa susunod na eleksyon. At sana lahat ng candidate ng mga Yellows at Marcos, Tambaloslos at Araneta, zero vote natin lahat. Tulad ng ginawa natin noon sa 8 Diretso. Tama. Kumbaga, ano ba? Ano bang tatawagin natin dito? Na kailangan ma-zero din sila. Diretso inidoro din. Sabi ni Ma'am Evelyn, hello po, ang saya ko nakita kita, tumatayo ang balahibo ko kahapon habang nag-speech po kayo, and God bless po. Sabi ni Ferdinand Tabihe, salamat madam, nagsalita ka na mabuhay ka. Sabi ni CG Hion, tama ba yung pronunciation ko? What can you say sa tiuran ni Attorney na wag daw pa siya ang dating naglingkod sa current government na financial daw dahil may ginawang mali? Sa ano daw? Huwag daw pagsalitain sa rally ang dating naglingkod sa current government na financial daw dahil may ginawang mali. Financial? Ano yung financial? Hindi ko po maintindihan kung ano yung sinasabi eh. Baka meron dito makapag-clarify kung anong sinabi niya. Sabi ni Lubguban, Daisy, so ano po kaya ang stand ni Senator Amy sa mga nangyayaring Madam naman? Ilang beses ko nang sinasabi. Lahat na ba sila mga Marcos, i-let go na natin at di na talaga pagkakatiwalaan. Tatandaan niyo po, nagbigay ng statement po si Vice President Inday Sara na sinusuportahan si Senadora Amy. Tandaan din po natin, si Senadora Amy ay kasama dyan sa mga nag-o-oppose doon sa, sa contempt order ni Senator Risa Aray. Ang likod ko bigla. Okay. And Senator Amy has been very helpful in this. Hindi ko po naiintindihan bakit galit kayo. I think we're going to have to distinguish between the Marcoses and the Romualdeses. There are Romualdeses who are not on the side of Speaker Martin. Tandaan po natin yan. Kaya makakilala po natin yan. Yung iba, and of course, si Senadora Amy has made her stand very, very clear. So, hindi ko maintindihan kung bakit galit kayo kay Senadora Amy. The enemy of my enemy is my friend. Hindi ko naman sinasabing, sinasabing that they're pure, innocent, and lily white. I'm not saying anything like that because nobody is pure and innocent in politics. Okay? We all have to make compromises if we're in politics. Not we. They all have to make compromises in politics. Ganun talaga yun. That's why it's politics. So,
And remember, gigil na gigil dyan yung mga taong ayaw na ayaw ninyo. Gigil na gigil sila kay Senadora Amy. So para sa akin, if I stand next to Senator Amy, mas lalo ba silang magagalit? Yes? Okay. Doon ako tatayo sa tabi niya. Ganyan ako mansutil. So, ayaw nila kay Senadora Amy, doon ako. Sabi ni Amik, alam ko wala pa sa 1/4 yung speech mo, aminin mas marami pa reserva mo. Kasi hindi naman po yun ang venue for an actual speech. You're there to iba yung speeches sa rallies. Iba yung speeches sa na what do you call this, expository. So ang problema, Sir Lionel, sabi niya kasi, I don't trust any Marcos, not even Amy. They have the same gesture during the campaign period. I understand your feelings, sir. Pero pag nasa laban ng ganito at ang laban ay numbers, mahihirapan tayo kung mas marami pa tayong ginagawang kaaway na sana ay kakampi natin. That's the surest way to lose. United we stand, di ba? Sabi ni Eddie, siguro Attorney Trix, kung close din sa mga Duterte ang INC, baka kakasuhan din nila at bakit sa dami ng pari na Katoliko na may kriminal na gawain, so obvious naman talaga. Well, iintayin na lang po natin kung ano yung move ng INC. Sabi ni PRD number 1, I kind of understand why there's doubts with Senator Amy. Yes, she does criticize, but she doesn't really put her brother in the center of it. Laging ang blame ay mga nasa sa paligid. And don't you think you understand why? Bakit? Si Amy ba yung buong mundo? Kung tayo, gusto natin yung yung leader talaga, kumbaga yung Pangulo ang i-criticize, nothing Senator Amy can do about that is going to change things. But kakampi natin siya when it comes to things like this, KOJC, yung mga issues. Of course, the true test is when it comes down to it. Tignan natin. Pag hindi siya sumama, di alam na, di naman kailangan niya sumama, di ba? Pag sumama siya, di alam din natin. But ultimately, the person she needs to have trust her, the trust she needs to gain is VP Inday and former President Duterte. So ako, I will take my cue from them. Right now, ang nagbigay ng statement si VP Inday. So ako, nagtitiwala ako kay VP Inday. O sige, ma'am, you trust her? Okay. Sabi ni Wow, wow. The only achievement of PBBM so far is the PAGCOR new logo. Hi, well, folks. Sabi ni Lol Kalin Ocampo, o nga po ma'am, dead man ni PBBM ang hinaing ng mga Pinoy, nakita din ang stand ni Senadora. Hi. Sabi ni user 1174655, BBM is banned daw sa Switzerland. I thought dun sila nagtago ng ill-gotten wealth. Teka, didn't he go to, ano yung pinuntahan nila na nag-skiing sila? Saan ba yun? Hindi ba Switzerland yung yung World Economic Forum? Bakit sa parang dapat consistent naman yata sila. Sabi ni Stan Cirilla, ready ka na ba? Napaproud ako sa'yo kagabi. Nasa isip ko, practice mo na yon sa campaign mo if ever. Oy. Isa pa pala yon. Isa sa mga narinig kong kumbaga challenge that was thrown at me was, siguro tatakbo tong senador. Sabi ko, maraming salamat at iniisip po ninyo na tatakbo akong senador na ganun ako kalakasan loob tumakbo. But no, I'm sorry to burst your bubble. Andun ako kasi nakikibaka ako. Andun ako kasi naniniwala ako na kung hindi natin titindigan yung ganito klaseng kalaking opresyon, by the time tayo na yung tinitira, nobody's going to stand up for us. So, I was there to do that. So if those people who think that they can ascribe any other intention sa akin, mag-isip-isip po kayo. At sa susunod, magpadala kayo ng pruweba. Maghanap kayo ng nagsasabi na sinusponsoran nila ako sa aking pagtakbo bilang senador. At yung iba, may alam ako na isang dating opisyal ng gobyerno ni Presidente Duterte, nang gigigil lang talaga na na mag-criticize sa akin. Kaya lang, we're on the same side. So if he does try to do something, good luck sa kanya.
Sabi ni Ma'am Jenny Rose, ano po yung feeling nung nung papunta pa lang kayo sa rally, nung nasa stage na po kayo and after? Papunta ako sa rally, nag-live ako, di ba? So, actually, sinabi ko naman sa kanila, hindi ko naman talaga intention magsalita. Nandun ako para makibaka to show solidarity. Kasi para sa akin, as many people as possible should stand with them. Kasi hustisya ito eh. We just want the government officials to treat them fairly. Kung may kasalanan, okay. Pero hindi mo sisiraan yung tao before he goes to trial. Hindi yung hindi ka pa nahuhusgahan ng hukuman, ang alam ng lahat ng tao, binabansagan ka na kriminal. Hindi naman pwedeng gano'n, and I feel for anybody who has to go through that. Parang yung di ba, ay nako, nakakaloka 'tong mga 'to. Sabi ni Antonio, huwag na magtiwala sa Marcoses, 20 years silang korap panahon sa martial law, kaya bagsak economy sa Pinas, nasa pamilya Marcos, saka mga cronies, kaya umpisa sa paghihirap. Ito ang problema eh. Duly elected naman si Senadora Amy. So, ibig sabihin, may naniniwala din naman sa kanya. Sabi ni Miret, ganda mo talaga kagabi sa huri. Ang aga nga, wala pang barya. Galing mo talaga magpaliwanag. Gusto kitang maging senador. Palitan na natin yung mga kamoting mga senador. Ay, naku. So, sabi ni Ma'am Marie, natuwa po ako sa presence mo kagabi sa prayer rally. Alam kong marami kang nainis na tao sa loob ng Malacanang. Oh, I'm sure. I'm sure umaalarma na sila. Ayun, sabi ni Manuel Fortes, Ma'am Winnie Monsodo, formerly FNEDA, revealed the main target of Congress is term extensions, not economic provisions. Sabi ni Townsend, nawala po sila ng isang batikang abogado nung tanggalin kayo. Kawalan rin po kayo sa gobyerno nung umalis. Well, at least nakapagserbisyo tayo kahit paano. Sabi ni Falks, go, run for public office. We want you out there. You don't, Hindi nyo ako mamimiss? Hindi ako makakapag-live masyado. Kaka-busy kaya yun. Kailan ba dapat makapag-impeachment at paano po? Ubus na ka ba ng bayan sa mga buhaya? Sabi ni Rol Kalin. Ang problema is ano yung basis natin. Kailangan din kasi sa impeachment para ma-file yan, kailangan kumbinsido muna lahat ang karamihan ng taong bayan. Dahil alam nyo naman, poprotektahan siya ng Kongreso at ng ilang mga miyembro ng Senado. So, let's see. Hindi pa tayo sure dyan. Sabi ni Grim Reaper, meanwhile, the Catholic Church has a lot more human rights violations pero hindi nga pinatawag ng Senado ang Pope. Oo nga naman. Kahit yung mga yung sino ba yung representante ng Santo Papa dito? Di ba? Ano ba ang tawag doon? Yung papal nuncio. Di ba dapat pinatawag yung papal nuncio? Ginagawa ba nila? So, again, RBH 7. O ayan ha, so meron ba ilan ng mga taong nagsasalita at sinasabi na alam naman natin ang pakay ng Kongreso, in particular, the House of Representatives. Ang insistence nila ay para mabago nila and benefit from it at the same time. Kaya nga po lumalabas si dating Pangulong Duterte. Alam niya, and he had to make it absolutely clear, na the reason na he is speaking out is para itong administrasyon na ito ay hindi mag-benefit. Gusto nilang mag-charter change, o sige, bakbakan tayo sa charter change, gayon pa man. Pagka ginawa nila in a way na magbe-benefit sila doon, kasi tignan niyo doon sa saligang batas natin, may nakalagay doon na halimbawa, pag tinaasan ng Kongreso yung mga salaries, emoluments, and other benefits nila, hindi pwede for this administration. It has to be prospective. Hindi progressive, nagkamali si Pangulong Duterte. It has to be prospective, meaning in the next administration pa yan. So malinaw yan sa ating saligang batas. Ano pa kaya yung terms? 'Di ba? Ano pa kaya yung term extensions? Baka naman gusto nilang gayahin nila si Cory o maghalos revolution na, tapos puro mga OICs, and then ang ma-elect ay mga gusto pa rin nila to the new positions. Ay nako. Sabi ni Pete De Vera, saan mapupunod yung speech ninyo? Nakapost po doon sa sa Luminous page.
Sabi ni Cleofer, nakapost din dun sa Trixie Cruz Angeles where you're posting, right na your comment. Sabi ni Cleofer, yung kay Inday Sara, nakailang paninira na ang kalaban sa social media, yung huli yung pabaon daw ng estudyante. Oo nga, nakakaloka yan. Oh, yung pabaon ng estudyante, pabaon, hindi. Yung classification, yung voucher system, kung hindi po ako nagkakamali, may mga na-classify na 12,000 ng mga estudyante na may benefits na naka-allocate sa kanila. Tapos ang kinikriticize nila ay DepEd daw. DepEd daw may kasalanan, si Inday Sara daw may kasalanan. Paano nangyari na na si Secretary of Education ang may kasalanan dun sa misclassification ng mga estudyanteng to? Kasi na-classify na sila pero wala pa yung resolution. So parang in-automatic classification sila. So, ang nangyari is, pinaiimbestigahan sila. So, ang nag-i-investigate yung PAYAC, yung sa Private Educational Educators Association, parang ganon. At ang DepEd. Kasi yung mga schools, yung mga private schools po, ang nag-classify sa kanila at kinonsider silang automatically classified as beneficiaries. So, paano naging kasalanan ni Inday Sara yun? Ha? Ni Vice President. Hindi ba siya nga rin yung nag-order ng investigasyon? So, paano na naging kasalanan? Nakakaloka sila. Paano naging parang kung ano-ano na lang. Parang kung kunwari may isang estudyante sa elementary school, let's say sa Cubao, na natisod, kasalanan ni Inday Sara yun. Ganun ba yun? Di ba it doesn't work that way? Taas naman kaagad ng ng inyong pagtuturo. Sabi ni Ignis, basta ako, solid pa rin suporta ko kay Senator Amy tulad ni VP Inday. Kung si VP Sara may tiwala pa rin kay Sen Amy, sino ba naman tayo para magduda sa katapatan ni Sen Amy? Ako kasi sa akin, hindi na sa katapatan or anything like that. Kakampi natin siya. And the enemy of my enemy is my friend. Kumbaga, strategic lang. Strategically speaking, it doesn't make sense na awayin natin siya. Pagka merong move siya na against Inday or against the Dutertes, should be. Ganun lang yun. Hintayin natin. Pero habang magkatugma pa tayo ng ating mga pakay, gulang. Kaya siya naman yung inaaway natin lahat ng mga potential kakampi natin. Dinawalan tayo ng kakampi. Remember, politics is numbers. We have to add to our ranks. Hindi yung nagbabawas tayo. Hindi yung at every opportunity, tsutsugiin mo, aawayin ninyo yung mismo mga kakampi. Kailangan siya ni Inday Sara. Anong gagawin natin? Sabi ni Papi, Daddy, mahal ka namin at nakakatuwa ang pagpunta mo sa prayer rally. Basta si Bongbong Mascot, at si FL, Ella Mielda lang ang gusto sa buhay. Tamad kasi talaga si Bongbong Mascot. Grabe ko yung yeah. Sabi ni Ma'am Josefina, balita ko yung 3 uod sa kamera oppose daw sa Chacha. How to? Well, sana. Alam nyo kasi, di ba, may tampo sila kay House Speaker. Matagal ko nang sinasabi. So, bakit? Kasi nga, hindi nangyayari pa yung peace talks or hindi formally nangyayari yung peace talks. Pero, pag yan, matuloy, friends na uli sila completely. Ano itong sinasabi ni Zenaida Villanueva? Yan si Trixie. Oy, napaka-polite, no? Nagsabi, kung si Duterte ang tatakbong magka-posisyon uli, looks, says, thinks of the damage. Think of the damage. Mas gusto pang mapahamak ang bansa. Madam, if you cannot string 2 words together and be coherent in your thoughts, huwag na kayong magtanong. Kasi medyo nakakahiya Ang gulo-gulo ng sentence ninyo, run on. Huwag nyo na lang kasi Englishin. Tanungin niyo na lang yung tanong ninyo. Kung iniinsulto ninyo ako, kailangan coherent sentences yung gagamitin niyo. Yung makakabuo kayo ng idea. So, ang gagawin niyo po, ma'am, muna, buuin niyo muna yung idea sa utak niyo before you start to write. And then, baka you might be able to put those two sentences together in a way that can form an actual idea. So, if you cannot do that, ma'am, huwag muna kayo magsubok mag-criticize. Baka you might want to try the alphabet first. Okay? Ko talaga. I swear, the quality of the trolls. I'm so embarrassed for the guys who have hired you. My God.
Sabi ni Timberland, no more Marcos and never again. Okay. Sabi ni Chester, kagabi, every time na magsasalita kayo, may response ang crowd. Hinihintay nga po namin na may mag-uhu. Keep fighting for the truth. Paano sila mag-uhu? Wala na ako sa karambola. Grabe naman kayo. Expecting ba natin? Sabi ni Ma'am Fina, Kasutils here, there's 1.3 viewers on YouTube but less than 500 likes. Sama-sama tayo mag-like. Sabi ni Wellfax, patience guys, peace muna tayo, observe muna tayo, wait tayo. Sabi ni ano yun, Hawo Hey. Yun pala yun, quick to ride pa naman din si Tulfo. Sabi ni Soy Parati, mas lumakas po ata mga pinklawan, sana maghalalan na uli. Lumakas? Hindi. Nagkaroon sila ng kakampi sa Malacanang. Ano ba? Lumakas. Parang, excuse me, dumami ba sila? Paano sila lalakas kung di sila dumadami? Sige nga, feeling ko kasya lahat sila sa isang L300. Sabi ni MSB Mix Vlog, watching from KSA, we OFW support alternative sa tunay na pagbabago. Sabi ni Israel, no to Chacha hashtag. I will include no to Chacha hashtags. No to PI, no to Chacha. Kasi term extension lang naman palang gusto nila sa RBH 7 approval. Yep. Sabi ni Charlie, attorney, may violation na po ba sa Senate hearing dahil inuungkat na nila ang tithes ng KOJC? There should be a separation of church and religion. I agree. So, church and state. So, dapat tayuan na din ito ng mga ibang relihiyon. Well, yes, but that's still really their choice. I hope they do. But if not, we can't force them. Sabi ni Che Dolera, kaya nga laging may nananalo sa loto para merong ipapangtapal sa kongresista at senador. Naiinis ako sa pangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Pete De Vera, may pink pa ba? Sabi ni Bibing, para sa akin po ang kasalanan talaga ni VP Inday ay ang tumakbo siya na VP lamang, nakapanghihinayang talaga. Oo, pero madam, medyo kung uangkatin pa natin yan ngayon, hindi na yata productive. Imagine how she feels. Diba? Sabi ni OFW Hero, Madam, bakit tahimik na tahimik ang media? Nasaan ang bibig nila para punahin? Ang daming mga kabalustugan na gawain ng mga asawa ngayon. Ng mag-asawa. Kala ko ng mga asawa. Ng mag-asawa. Sorry, my bad. Ay, one of these days, they will, may enlighten din yung mga yan. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!